Okay, no? New episode tayo, no? Service entrance pole lateral, no? So, ang part 1 natin, no? Pag-uusapan natin dito yung service protective device, no? Sa pole. Pag sa part 2 natin, pag-uusapan natin yung service equipment at the pole. Magkaiba tong dalawang to, guys, no? Based dun sa PEC 2017 natin, no? Okay, so simulan natin tong episode natin, no? So technically common practice ito, no, sa atin, no, yung paggamit ng service entrance pole, no. Sa United States, no, yung American NEC, no, ang kanilang basic metering parameters is nakabase dun sa nasa wall ang ating wall ng bahay yung metering, no. Unlike dito sa atin yung service entrance nasa pole, no, private pole mo, sarili mo, no. So medyo ibang-iba siya, no. At pag-usapan natin din dito kung paano yung mangyayari, no? Case 1, meter only at the pole, no? Kung titingnan mo, meter lang yan, no? Wala kang breaker dyan. Then, case 1, applicable din to sa guys, sa mga overhead service conductors, no? Uso yan, no? Paggamit sa atin. May gumagawa rin talaga yan. Uso sa mga, example, sa mga farms, no? Sa mga agricultural areas, no? Okay. So, take note na lang yung mga terms na ginagamit natin, yung mga service point, no, which is the boundary between the utility tsaka ni ni end user tsaka ni utility. Okay. So, case 2 pag-usapan din natin dito yung meron na tayong service protective device, no, na tinatawag. At i-take nyo guys, no, hindi parehas yung service protective device na yan, no? Hindi parehas yan sa service equipment. Magkaiba yan, guys. I-discuss ko rin yung difference niyan. Ganon din, applicable din to sa ating overhead service conductors, no? Na madalas ginagawa rin talaga yan. Marami na akong nakikitang ganito, no? Okay. So, umpisa natin sa basic service entrance, no? Base sa PEC 2009. Bago tayo magpunta sa 2017, punta mo tayong 2009 kasi para makita natin yung pagkakaiba, no? Sa 2009, ito yung service entrance, meron kang transformer ng utility, service drop, no? Which is technically ito, no? Yung overhead, ito, no? Itong side na to. Service point, which is technically, sinasabi rin niya dito, no? Service point is the boundary between the utility tsaka ni yung ating user, no? Plus, meron ka ditong service entrance conductors na, yung meter, and then meron ka nung service entrance service equipment, no? Yan. Nandito rin niya sa PEC 2009 natin, no? Service equipment, meron siyang dalawang component, which is disconnecting means at saka ni overcurrent protection, which is kayang iserve ng either circuit breaker or ng safety fuse plus switch, no? Dalawang klase, no? So, yan lang muna, no? Okay. Yung paggamit ng ganong setup is uso yan sa American practice. Nasa wall ng building, no? Sa atin po pwede rin naman yan, no? At base dito yung PEC 2009 natin is based from NEC 2005, no? Okay. Oops, mampas tayo. Okay. So, technically, paano? Do pinapaya sa US, common yung practice na yan, pinapayagan din sa atin yan, no? Actually, si Energy Regulatory Board is yung gumawa ng resolution number 92-21, no? Sinasabi dito, no, ito yung part na yun, yung service drop, maximum length niyan ng service drop, no, is 30 meters, no? 30 meters ang maximum niyan, no? So 30 meters, no? Ganon din base diyan. Ganon din ang ruling nila Meralco, no? Kaya ito yung standard ni Meralco to, no? Nakuha natin to sa actually nada-download na sa Google to, no? 30 meters maximum lang ang layo nung transformer nung facility ni utility mula dun sa bahay, no? Paano kung sobrang haba na nung natin, no? Paano sabihin na natin 50 meters to, no? Yung bahay 50 meters ang layo, no? Tapos si pole kailangan within 30 meters lang. Hindi ba pwedeng lumampas, no? Kaya dito sa atin uso yung paggamit ng pole kasi yung mga bahay palaging merong merong backyard yan, no? Merong offset yan galing sa building, merong palaging bakod yan, di ba? Hindi naman pala naman bahay, di ba? Bira siguro ang makita ng bahay na walang bakod. Karamihan may mga bakod, pero pag sa urban area, walang bakod, no? Pero pag sa probinsya ka, may uso yung paglalagay ng bakod, no? Kaya ganyan ang setup,
no? Nasa service entrance pole ang ating meter. Yan, kay Meralco, ito pinapayagan niya. Ano kayang dahilan niya kung bakit nila ginagawa yung ganun, no? Bakit hanggang 30 meters lang, no? Bakit? Kasi nga, para madaling puntahan ng meter reader kahit anong oras, tsaka walang sagabay. Kasi imagine mo, may bakod ka dyan, nandito yung meter mo, no? Ito yung meter reader. Papaalam pa sa dun sa may-ari ng bahay para makapasok dyan, no? Para mabasa niya. Which is technically hassle, lalo kung walang tao dun sa bahay, no? Okay. Paano kung lumampas ka ng 30 meters, ay na, service entrance pole na ang kailangan mo, no? So, no choice ka, talagang yan ang ruling, sundan mo. Kaya uso yung paglagay. Pag binigyan ka nung Meralco ng yellow card, palaging may ganyan, di ba? Merong palaging set up nung service entrance pole mo. Okay. Dito sa guide natin na to, no? From IIEE, guys, ha? Bilhin nyo yung book na to, maganda rin to, no? Guide for Design and Installation of Services. Actually, bago lang yung 2017, no? Iba pa dun sa PEC Part 2, no? Sinasabi dito, unlike in the practice in the United States, no, yung service point as a building wall, sa atin sa Pilipinas, uso yung paggamit ng concrete pedestal or yung pole, no? Kasi reasoning nila is utility metering, no? Dahil dito, sobrang haba ng conductors natin, exposed tsaka unprotected yung conductors natin, yung service conductors natin, which is technically ito. Ito, no? Just imagine, no? Dito, kung wala itong service protective device natin na to, for example, no? Meter lang. Kung patatakboy natin tong service drop, yan, tumakbo dito, no? Tapos gumanyan dito, yan, tong area na to. Technically, itong conductors na to is unprotected, no? Kasi nga, wala kang service protective device, no? For example, wala tayong nilagay, no? Kaya doon sa basic ruling natin, no, sa PEC 2017, nilagay na yung paggamit ng service protective device. Iba pa to doon sa service equipment, no? At technically, nire-require ng utility yan or nung electrical practitioner, which is technically kung sino yung designer or sino yung AHJ o authority having jurisdiction, na madalas yung mga building official natin, no, sa city hall or sa municipal, no. So laging tandaan yung mga inspectors natin. Kaya pinapa-approve yung mga plano base diyan, no. Sila ang nagdidikta niya kung required yan. Pero madalas ng design naman na nakikita natin is technically required naman yan, no. Okay. So, ang next step natin dito na i-discuss natin, so ito yung mga sample natin ng mga actual, no, na metering pole, yan. Then, may space siya in between sa bahay, no. Dito, no, sample yan. Maraming klase ng mga ganyan. Okay. Take note, guys, iba yung paggamit ng, service protective device, no, sa service equipment, no. Si service protective device, no, di-discuss natin yan. Kaya ito yung part 1 natin. Though, i-discuss ko na ngayon yung pagkakaiba nilang dalawa. Okay? So, master, ano bang pagkakaiba ng dalawa na yan? No? Parang ang gulo. May service equipment ka na, may service protective device ka pa. Dala-dalawa. Parang hassle naman niya, parang magastos, no? Okay. Pakita natin yan. Si PEC 2017 tsaka si PEC 2009, kung makita mo yung pagkakaiba, dito, walang service protective device, no? Pero si 2017, meron na. Naglagay na sila ng bagong code rule, no? 230.6.13.10, no? When required lang. Hindi lahat ng times required yan, no? Pero, separate pa yung service protective device na yan dito sa service equipment natin na disconnecting means tsaka ng overcurrent protection, which is technically kaya naman ng circuit breaker yan, no? Isahan na yan, kaya, no? So, iba yan, guys, no? Ano kaya pagkakaiba niyan, no? Marami. So, technically, PEC 2009, binanggit naman na yan, no? 236.13, no? Sa PEC 2009. Pero hindi niya tinukoy na mismong service protective device. Lately lang to, no? 2017 lang tong term na to, no? Na buo. Pero dito sinasabi lang niya additional protection pa pwede siya, no? Okay. Though hindi siya talaga technically yung service equipment natin. Iba pa 'yon, no? Okay.
Ito, ang laki pero nagkakaiba, oh. PEC 2017, NEC 2017. Marami kasi nagsasabi na sinasabi, copy-paste lang daw ang PEC from NEC, no? National Electrical Code, no? Hindi po, no? Actually, maraming iba sa PEC na wala sa NEC, no? At marami rin na sa NEC na wala sa PEC, no? Katulad na lang nito, no? Service Protective Device, no? Wala dito yan, guys. Yun ang mga medyo kakaibang rules dito, no, sa natin PEC natin, medyo makakaiba, kaya bagong kaalaman to, guys. Kung yung mga dating engineers, mga dating electrician, siyempre din nila alam pagkakaiba niyan kasi ngayon lang yan, 2017 lang, no, bagong code rule lang natin yan. Plus wala sa NEC, kaya ang hirap maghanap ng reference mo tungkol dito, kaya ginawa ko tong video na to para sa inyo, guys, no. Okay, anong pagkakaiba? Unang-una, pagkakaiba, no? Sa diagram natin na to, so basic diagram lang, line to ground, no? Single phase 2 wire, one pole circuit breaker, no? Pakita ko sa kabilang slide yung pagkakaiba, okay? Okay, ang pagkakaiba nila, no? Ito, service protective device, no? Ito yan, no? Yung part na to. Ano meron? Not mandatory by PEC unless required by DU or cooperative, no? So, sila ang magdidikta sa'yo kung required yan. Or, si building official. Wala kang magagawa kung na-require nila yan. Kunyari, nagpasa ka ng plano, di mo nilagyan. Tapos, nag-note sila doon sa plano. Include service protective device at the metering pole. Ayun, no choice ka, lagay ka, no? Kaya, pinapa-approve sa City Hall yan bago ang implementation, no? Okay. Sa service equipment, no? Ito yung service equipment natin, no? Ang dito, mandatory by PEC, regardless, no? Wala kang magagawa, mandatory. Take note, panel board ito, Ang panel board pwede rin maging service equipment, no? Wala naman nasasabi sa code rule na sinasabi na, bawal ang panel board na bilang service equipment. I-discuss ko rin yung bakit naging pwede rin yung panel board, no? Marami ring rules dyan na nakakaiba na hindi nakalalaman ng mga electrical practitioner, no? Okay. Sa service protective device, main bonding jumper not required, no? Bakit not required, no? Based dito sa code rule natin na to, no? Kaya kung titingnan mo dito, yung grounded service conductor natin, or sinasabi nila neutral, no? Though hindi naman talaga siya neutral, no? Ayan, pumunta dito, pumasok dyan. After ng load side nito, no? Load side ng ating service protective device, wala pa ring equipment grounding conductor, no? Wala ka ng equipment grounding conductor, unlike dito, meron yung kulay green na yan, no? Dito, ang makikita mo lang is yung ungrounded tsaka grounded service conductor. Plus, itong conductor na to, hindi siya considered na feeder. Ang consideration dyan is underground service conductors, no? Pwede rin yan kung overhead, di yung kanina, yung pinakita kong overhead, di ba? Pwede rin yun, no? So, yun ang pagkakaiba. Unlike dito sa service equipment, no? Main bonding jumper required. Kaya kung makita mo dito, meron kang bonding ng grounded conductor at saka ni equipment grounding conductor, no? Dinesignate ko na lang siya na neutral muna para, kasi karamihan ng fabricators, no? Neutral ang ginagamit na term, though hindi naman talaga siya exactly na neutral sa line to ground, no? Okay. So, may note lang dito, no? Grounded conductor ang positive bus bar must be the same as ungrounded conductor bus bar. So technically kasi pumunta, return, no? So technically dapat yung ampacity nito nung bus bar na yan, no, tsaka nung wires na yan, dapat same din yung ampacity nito. Yung ampacity ng wire natin na to, same din yung ampacity nito, no? Or greater than, walang problema, no? Wala naman nagbabawal, basta wag less than, no? Okay, take note lang yan, kasi line to ground to. Ginagamit mo yung grounded conductor bilang return, no? Okay. Sa service protective device, no, not required to be grounded by PEC yung grounded service conductor natin unless required na naman ng DU or co-op, no? So technically itong grounding na to, no, nakita nyo to, no, pwede mong i-let go yan, walang nagbabawal sa'yo sa PEC. Mamaya papakita ko yung discussion natin, isa-isa to, no, lahat ng rules i-discuss natin kung paano yan. Sa main bonding jumper, service equipment, ito sa part na to, required yan na i-ground ng PEC, no? Kaya literally, itong pag-grounding natin ng grounded service conductor o sinasabi lang neutral, required yan. Hindi pa pwedeng wala, no?
So, yun ang mga basic rules natin. Okay. Ito example naman to, no? Two-pole circuit breaker, no? Take note dito, pinakita ko two-pole na una si main bonding jumper, pwede rin naman siyang after. Pero kung RCBO yung ginamit mo dyan dati, parang pinidiscuss ko dati, dapat before, no? Pero magdi-discuss din ako ng separate na video about RCBO, about dito, kasi medyo iba na yung setup eh, no? Wala ka nang makikita ng dito eh, main bonding jumper dito sa side na to eh. Pero dito sa service equipment natin, two-pole to, mauna yung ano natin, yung pagpasok sa neutral, no? Then, pagpunta dito. Okay. So, mga basic rules lang yan, guys, no? Okay. Nakita ang difference dito? Okay. Ito, line to line, no? Single phase 3-wire, no? Yung mga ginagamit sa Metro Manila, no? Sa Cebu, I don't know, sa Davao siguro, ginagamit din siguro, no? Tingnan natin. Okay. Dito yung grounded service conductor natin, neutral na ang tawag yan, ha? Kasi nasa gitna na siya, eh, no? Okay. Service protective device natin, same approach lang. Wala naman may ilang difference, no? Wala pa rin tayong main bonding jumper dito, no? Plus, dito sa service equipment natin, kung makita mo dito, meron pa rin tayong main bonding jumper, grounding electrode conductor, no? Plus, meron ka na nung equipment grounding conductor, no? Ang laki ng pagkakaiba nila, no? Dito pinapakita ko 110 volts yung device natin dito, no? Kaya makita mo tumakbo tong grounded conductor natin dito. Yes, 'di ba? Pero pwede mo rin namang iiwan na yung yung grounded conductor dito eh, no? Okay lang 'yan eh. Wala namang problema diyan eh. Okay. Okay, discuss natin 'to, no? Definition ng service protective device, no? Enclosed fusible switch or circuit breaker installed ahead of service equipment, no? Nagets nyo, no? Ahead. So technically nauna siya, no? Bago itong service equipment natin dito. Nearest the service point. Ang service point natin, yes, or for example, ito yung service cap natin. Yung service point natin nandito. Yung naka-drip loop dyan, no? Though basic diagram lang to, no? Usually immediately after the metering equipment, which is technically ito yung metering equipment natin, no? Intended to provide short circuit fault protection for service entrance conductors. Ito yung sinasabi natin service entrance conductors na to, no? Okay, gets nyo? Not necessarily service entrance conductors, pwede naman yung yung overhead na sinasabi natin kanina na yung gumanon dito sa taas, bumaba dito. Pwede rin yun, no? Considered pa rin naman na service conductors yun, no? Though overhead service conductors na yun. Okay. Yan ang definition niya. Then, dito sa 230.613 natin, no? Yung sinasabi ko kanina, yung sa libro ni IIEE, no? Design ng services. Sinasabi dito, no, only the following equipment shall be permitted to be connected sa supply side ng service disconnecting means, which is technically yung service equipment mo. Dahil sinasabi ko nga kanina, yung service equipment, dalawang component niya. Either disconnect siya and overcurrent protection na kaya namang iserve ng iisang circuit breaker or ng isang fuse tsaka na may series siya na na switch, safety switch, no? So, dito, yung 10 na yan, service protective device, no? Any is a switch or circuit breaker installed sa service equipment, no? Sabi niya dito, shall not be considered as a service equipment, no? Yan. Hindi yan service equipment, no? Hindi yan service equipment. No, take note. Kaya take note natin tong mga code rule na to, no? Isa-isayin natin siya. Kasi marami magsasabi, oh, service equipment yan, mag-require ka ng grounding wire dyan na green, no? Pero yung mga mga talakayan minsan no? Yung mga nagdi-discuss minsan yung mga dating mga natin, kakilala natin siguro mga ganyan, no? This protective device considered as an additional protection for service entrance conductors, no? Yun lang. So walang problema dyan. Okay? Plus, take note lang kailangan fully enclosed yan. Secured and accessible to authorized personnel, no? Gumamit ka ng mga NEMA 3R o NEMA 4X, no? Tapos kung kaya mo ikandado mo, no? Okay. Ito naman next natin, no? Required bang i-grounding yan, no? Okay. Kung babasahin natin yung code rule dito, no? 250.2.5, no? Siguro bago natin i-discuss to, punta natin yung next slide. Dito. Yan. Ito yung sinasabi natin, no? 250.2.5 system grounding connections, no? Sinasabi dito, lahat ng system kailangan mong i-ground, no? Yung grounded service conductor. I-connect mo siya sa grounding electrode conductor, no?
Okay. At each service, no? Ayan, isang service 'yan, 'di ba? Isang service 'to, no? Isang service 'yan. Okay. Kasi meron kang ano 'yan serve by service ng utility, no? Okay, general. Sinasabi dito, grounding electrode conductor connection shall be made at any accessible point from the load end of the overhead service conductor, service drop, underground service. Yan, bahala ka kung ano 'yan, basta service, no? So sinasabi dito, kung ito yung service drop, okay? Load end pag sinabi ko load end. So ito yung service natin na conductors, tumakbo diyan, tumakbo diyan, tumakbo diyan. Service conductor pa rin 'to, no? Yan sa lupa. Yan, service conductor pa rin 'yan, no? Consider diyan. At the load end niyan, tsaka mag-grounding, no? So technically, ang grounding required dito, hindi dito, no? Kaya kung titingnan mo yung book ni pangalan na to, ni McPartland, no? Yung mga batak to, mas nauna pa kila Mike Holt sila McPartland. Kung titingnan mo, discussion niya dito, yung grounding electrode natin is required dito, hindi dito, no? Pero pwede mo namang i-ground dyan for safety purposes, no? Mas maganda nga i-ground mo yung meter. Pwede yung meter, kung maraming gumagawa na. Actually si Meralco nire-required niya ngayon ganyan na setup kung sobrang layo na. Depende sa inspector, iba-iba kasi sila na sinasabi. Yung mga cooperative, ganun din. Minsan yung mga cooperative, mga cooperative minsan yung mga meter ng cooperative, sila nag-i-install mismo, no? Tapos bibigyan na sa yung wire. Ganun yun. Mga meters nila, minsan hindi nila gina-ground, no? Technically pa pwede yun. Walang problema doon, no? Walang sinasabi sa code rule na i-ground mo yan, no? Walang sinasabi dyan. Okay. Ganon din yan, no? Kasi ang sinasabi dito, load end Basta technically ito, service conductors pa rin yan, no? Either underground, service drop, service entrance conductor. Basta nasa load end, doon ka mag-ground. Bakit? Kaya, sabi natin kumidlat. Yan, kumidlat. Whoosh, yan, kumidlat siya. May sound effects pa, tumakbo dyan, tumakbo dyan, tumakbo dyan. Yan. At least kung naka-ground yung grounded service conductor mo dyan, dito pupagsak yung kidlat mo, di ba? Paano kung dito ka nag-ground, no? Nag-ground ka dyan. Okay. Nagkidlat ka dyan. Yan, pam. May tumakbo dyan, no? Actually, may tinatawag pa tayong traveling wave. Yung traveling waves ng kidlat, no? Medyo advanced yun, no? Sa mga surge protection, no? Tinuturo sa mga sa masters yan, Ang nangyayari dyan, so, kung sobrang layo nito, nagkakaroon ng wave yan, ng traveling wave, na mataas ang voltahe, no? For split second lang, mabilis yan, na nagre-reflect dito, no? So, kaya nga nire-require na minsan yung paglagay ng SPD or Surge Protective Device, no? So, kaya nga nire-require ni PEC na kailangan load end ka, huwag doon sa part na hindi naman load end, no? Okay. Kasi imagine, no? Imagine na lang, no? Paano kung overhead yung wire mo dyan, tinamaan ng kidlat in between, tapos hindi ka naka-grounding dito. Yun, wala. Yari ka, no? Masisira yung mga gamit mo dyan. Okay. Kaya kung babalikan natin yung diagram natin, no? Okay. Ito yung diagram natin, no? Yan. Pinakita ko dito, nag-grounding tayo dito. Pwede naman, though hindi required, no? Sinasabi nga dito, not required. Plus, line end yan ng underground service conductors natin, no? Dito naman yung natin, yung dulo nung natin, no? Yung pagpasok dito, dulo. Diyan ka mag-grounding, no? So, nire-reiterate ko lang, no? Ito yung required ng PEC. Ito hindi required ng PEC, either DU or co-op na nag-decide niyan, no? Okay. So, marami tayong new learnings, Okay, medyo mahaba to. Ganon din to. Kunyari, naglagay ka ng service protective device. Yan, ground natin dito. Yan. Ganon din. Same ruling lang din yan. Pwede rin yan. Pero, hindi required yan. No? Hindi required. Kaya nga sinasabi ko, service protective device is not required unless not required by PEC unless required by distribution utility or cooperative. No? Nasa iba-ibang rules yan. No? Kaya, make sure na alamin yung requirement, no? Pero kung ako, personally, recommended ko, no? Recommendation ko, i-ground mo, mas maganda, no? At least kung dito, may grounding ka na dito, may grounding ka pa dito, at least kung nag-surge, no? Tumama, nagkidlat yan, nabawasan na yan, at least may pupunta pa dito, mababawasan pa ulit. At least yung damage dun sa device mo is medyo minimal, no?
Gets nyo, no? Not necessarily hindi masisira yung device nyo, pero mas malaki yung chance niya mag-survive, no? Though, gagawa rin tayo ng mga discussion about sa surge protection. Okay. Service equipment natin, no? Ito na yung service equipment natin na sinasabi ko, no? Iba yan sa service, protective device, no? Magkaiba yan. Dito sinasabi natin, ito yung definition niya, para ma-distinguish natin yung pagkakaiba. Necessary equipment to, no? Consisting of circuit breakers, switches, or fuse, yan. Connected at the load end of the service conductors to a building. Tandaan natin ito, itong part na to, no? Itong part na to, service entrance conductors pa rin yan, no? Underground service conductors or yung overhead po pwede rin, no? Yan ang consideration niyan, no? Tapos, ang mangyayari dito, kailangan, no, intended to constitute the main control and cut off the supply, no? Sinasabi dito, load and observe to a building or other structure. Ito yung building natin, no? Nakita niyo yung building natin? Yan yung bahay, no? Kumbaga, yan yung pinaka main point na pwede nating i-disconnect yung mga service entrance conductors na yan, no? Okay. So, kailangan nasa building yan, no? Nasa mismong structure mo. So, pwede ba yan? Nasa loob o nasa labas, no? Actually, pwede naman location niya, no? Either outside, kunyari dito mo nilagay sa wall niya, itong device na to, no? Pwede naman, walang problema. Or sa loob, nearest point, no? Yan. Though, sinasabi ng PEC, huwag mong ilagay sa CR yan, no? O yung mga storage room, mga ganun, no? Kailangan nearest point lang. Ikaw bahala kung sa sala o malapit sa dining area, ganun. Bahala ka na kung anong diskarte mo sa kwarto. Yan. So, pinapayagan ka either outside wall or inside the nearest point ng service entrance, no? So, marami na tayong natututunan, no? Okay. Kailangan service equipment, two main components, disconnecting tsaka overcurrent protection, no? So, technically, si service protective device, hindi required yan. Si service protective device, pwede kang, mag-breaker lang, no? Wala nang problema dun. Okay. Kung titignan mo dito, circuit breaker tsaka fuse, tapos meron ditong safety switch. So, pwede yan, no? Or, pwede naman yung panel board, no? Panel board na to, no? Plus, consumer unit or consumer box o yung MCB box na sinasabi nila, pwede rin yan, service equipment, no? Anong sasabing bawal yan, no? Basta sundan mo lang yung mga basic rule natin, no? Na pinapakita natin dito na meron tayong MBJ, ganyan. Na-follow yan, no? Si ECB po, pwede rin. Walang problema yan. Basta, kung ilalagay mo sa labas yan, edi mag-NEMA 3R ka or NEMA 4X, no? Walang problema, basta waterproof. Okay. Okay, required by grounding. Gaya nga sinabi ko, 252.5. Yes, required by grounding yan, no? Yung sinasabi nga load end kanina, yun. Ito na yung load end niya dito, no? Load end na yan. So, required ka na mag-grounding dito, no? So, basic parameters na kailangan nating sundan, no? Medyo kung babasahin mo yung code, medyo madugo, no? Pero kung actually kung i-analyze mo lang to isa-isa, napakadali lang i-analyze, no? Okay. Service equipment naman dito, no? Sinasabi MBJ, main bonding jumper, required dito 'yan sa service equipment, no? Kaya sinasabi dito, ayun, no? Grounded system, unsplice, sabihin walang splicing diyan, rekta 'yan, no? Sinasabi dito, i-connect mo daw yung equipment grounding conductors, no? Sa service disconnect enclosure sa grounded conductor, which is technically ito yung grounded conductor, yung kulay puti. Ito yung equipment grounding conductor, ito yung bus bar nila. Mag-interconnect ka na dito, no? Okay. Plus, itong pinaka equipment grounding conductor natin, nakakonect sa bus. Yan, either may screw yan na naka-mount na doon or yung mismong bus bar naka-band na mismo doon sa enclosure natin, no? Si neutral may ano yan, may insulator yan, kaya nilagay natin ano yan, no? Kaya rin naman yung definition na ng PEC, yung grounded conductor, tsaka ng ng equipment grounding conductor. Medyo maigpit yung mga terms na ginagamit dito. Plus, take note yung ampacity, kasi return to, tingnan mo pumasok dyan, no? Galing sa load, Take note yung ampacity, guys, Okay. Okay, ito yung sinasabi natin kanina, either inside ng building, no? Near the point of the entry or sa outside, pwede. Okay? So, paano pala, master, kung meter lang, no? Pinapayagan ba yan, yung meter lang, no? Pinapayagan din yan, no? Pero meron lang certain length, no? May certain distance lang na pinapayagan yan, no?
Papakita ko next slides, no? Para magkaalaman tayo. So, ito, required by ground yung meter. Gaya nga na-discuss natin kanina, ito yung ulit yun, no? So, halos same lang. Okay. Ito, pinakitaan ko kayo ng ano, no? Ng sample dito. Required bang i-ground yung meter? Ito, pinakita ko dito. Not required to be grounded by PEC, no? Unless by DU or co-op, no? Kaya kung itong makita mo dito, yung, di ba may nakikita ka mga PVC na ganyan, yung nilalagay nila. Eh, ganyan ang ginagawa nila, halos setup. Though meron din naka-ground din na ganyan, no? Okay. Ito, example, sa Battlefield to, no? Yung service entrance guide nila. Literal na guide na nila to, no? O, wala naman ako nakikitang problema dito, no? Aside dun sa color coding lang, no? Red tsaka black, no? Then, the rest, it comes to the, ano na lang, yung kwan natin, yung ating workmanship, no? But so far, no? Parang medyo okay naman. Though ito lang, may harang lang siguro dito, no? Okay. Dito, makita mo, wala tayong grounding, no? Okay. Yan yung mga example na sinasabi ko. Okay. Required bang i-ground? Yan, pwede rin yan. I-ground mo. Ayan, nag-ground niya dito, no? Yan. Pwede. No? Walang nagbabawal sa'yo. Mas maganda nga, eh. Recommended pa nga, eh. So, ito yung example to, no? Yan. Ito yung malaking example to. Ito yung meter natin, no? Yan. Nasa metering pool siya. Ground niya dito, tapos nagkaroon ka ng ba tawag ito? Yung conduit natin dito, no? Na yung pailalim siya. Tawag doon, LB yung naalala ko. Yan. Meron kang tubo na bumaba dito for grounding electrode conductor, no? Tapos ito na yung service entrance conductors mo, no? Sa ilalim niya, ito yan, no? Dumugtong lang dito yan, dumugtong dito yan. Yan, grounding na siya dito. May nakikita ba kayong mali? No? Kung nakita nyo yung mali dyan, ito yan, guys. Yung paggamit niya ng metallic enclosure, ay metallic pipe, no? Which is technically tetraha to, either RMC to or RSC, RMC, no? Wala namang EMT na nagtatraha, no? Okay. So, bibihira gumagawa ng nipis nun, di ba? Yan, to prevent inductive choking, no, ng grounding electrode conductor natin, no. Inductive choking, ibig sabihin, medyo ano to sa theory, medyo mabigat, no. Kasi kunyari nagkaroon ng surge yan, siyempre gagapang papunta diyan yung surge natin, no. Ang problema nga lang diyan, yung tubo na yan na steel, since steel yan, pag dumaan yung conductor mo diyan, pag may surge na dumaan sa conductor, nagkakaroon ng induction dito sa mismong ano natin, mismong tubo natin, no? Because technically, pag tinaasan mo yung inductance niyan, nagkakaroon ka ng reactance, no? Pag tinataasan mo yung inductance, tumataas yung ating reactance, inductive reactance, which is technically, tumataas din yung impedance natin, no? Technically, kahit sobrang ganda ng grounding mo dyan, sabihin mo ng 1 ohm, uy, pasok na pasok sa code, galing, pasok sa 25 ohms, ang baba, no? Eh, nagdebakal ka. Yung resistance nito, sobrang baba, magaling ka, okay lang, no? Sobrang baba. Eh, yung resistance nito, ay yung impedance nito, yung reactance niyan, ang taas, no? High. So, ang problema niyan, ganun din, hindi rin madidissipate yung lightning mo ng effectively sa ground, no? So, minor issues, major issue to. Marami tayong nakikita ng ganito, no? Okay, kaya kailangan, kung ganito gagawin mo, kung gagamit ka ng bakal, kailangan nakaband yan, no? No? Sa mismong conductor. Kaya ito, lagay ka ng banding, banding, clamp, i-band mo dun sa conductor, no? Or sa mismong ground rod na. Kaya tulad nito, example, ayan, pinakitaan na natin, no? Gumamit ka na ito, banding bushing na ganyan. Banding bushing tawag dito, eh. Yan. Yan. Kaya madalas yan, ang recommendation natin, huwag ka nang gumamit ng ng steel pipe sa ganyan, no? Mag-PVC ka na lang. Mas mainam, at least iwas pa, nakamura ka pa, no? Kaya mas marami pa rin gumagamit ng PVC. Okay? Paano kung sobrang layo ng service entrance pole sa bahay, no? Case 1, meter lang sa pole. Ito, may meter lang tayo sa pole, tapos sobrang layo na ng bahay, no? Okay. Papayag ba sila na may ganun? So, gagamit ka ng service protective device. Sinasabi ko nga, pag sobrang haba, no? Yan, may service protective device tayo dito. Yan. Katulad nito, rule ni, Socoteco, no? Example niya dito,
So literally, okay lang na okay lang na wala kang circuit breaker, service protective device dito. Pero sinasabi dito, required ka na maglagay, at the meter pole kung more than 100 meters na sa tapping at from tapping pole. Kung ito 100 meters na to, okay pa. Kahit wala ka nung service protective device mo, tanggalin mo, okay lang, di ba? Paano kung 101 na? O yun, sumampas ka na. Kailangan mo na ng service protective device, Doon ka nare-require. Okay? Yung kaya na na-discuss natin kanina, Okay. Katulad dito, sa Fleco, First Laguna, kinakailangan maglagay ng outdoor NEMA 3R kung malayo ang bahay sa poste. Pero wala siyang sinabi exact, Kaya dito, magdidikta dito yung designer or yung City Hall, na mag-a-approve ng plano. Sila bahala dyan, Okay. Pero if I were you, i-ground nyo. Ay, maglagay ka ng service protective device, Protection din ng yun, ng wires nyo yun. Ay, pag yan nasunugan, bahala kayo, unprotected yung wires nyo, Okay, sa Visayan Electric, example naman to, may mga times na kailangan, may mga times na hindi, Depende sa diskarte, Dito ko nakuha yan, mga ganitong setup. Yan, sabi ko yan, mga ganyan. Okay, ito Davao Light example, So, okay lang na meter lang ilagay mo dun sa pole, pero pag lumampas na, horizontal distance, ng bahay, tsaka nung metering area natin, metering pole, yun, yari ka, kailangan mo na ng service protective device. Yun yung sinasabi na dito ng double circuit protection. Kaya nga, medyo specific din si Davao Light, yung Boitis, Yung panel board and main circuit protection mo, yan yung sinasabi nating service equipment, location. Yan, meron pa sa dito, sinasabi dito, main circuit protection installed at ready nearest point of entrance, not hazardous location, ganyan, So technically, ito yung sinasabi natin, na service protective device, service equipment. Medyo updated si Davao Light, alam niya, Maganda yung pagkakaano niya. Though itong standard na to is written pa to before 2009. Kaya hindi pa nila na-define kung ano yung tawag dun sa additional protection na yan. Kasi ito 2017 lang na i-release yan itong service protective device Kaya kung titingnan mo dito, outdoor installation, will be located in after the meter, di ba? Yun na yun. Halos ito na yun yung tinutukoy niya dito. Okay. Sa Meralco, iba ang ruling, Tandaan mo yung mga Meralco rules na to is nagawa pa yan based pa sa yan, na PEC 2009, Yung iba ata 2000 pa ata, hindi ko sure, Yung case niya dito, case 1 meter only at the pole, pwede yan, Pero sinasabi na dito, required maglagay ng service equipment, So technically yung service equipment na yan, kung ito ang distance ito is lumampas ka ng 15 meters. Uy, 15 meters, naging 16 na to. Ayan, 16 meters. Naging 16 meters. Yung service equipment mo kailangan nandito. Tapos panel board na lang nandito, So technically, nandito yung mga main bonding jumper mo, nandito yung grounding electrode conductor mo, required na yan, Yan ang di-discuss natin sa next episode natin, Kasi iba yung rules na susundan mo pag ganyan, Ito, pinapakita ko dito. Take note, Service equipment ang required ng Meralco, hindi service protective device. Kaya kung makita mo dito, service equipment, Yan, Kung lumampas na ng 15 meters. Kaya dito, ang consideration mo na dito, hindi na to service entrance conductors. Feeder na, Feeder na ang required, ang tawag mo dyan. So, yung panel board, ano ba to? Yung panel board, required pa ba ground dyan? Yun yung mga itatakal natin sa next video, Yan. Itatakal natin sa part 2 yan kasi medyo iba na naman yung mga susundan nating rules dyan, Grabe, daming mga requirements na dapat sundan, So, yun lang guys, Medyo, medyo matagal yung video natin, halos 40 minutes, So, at least marami tayong natutunan na bagay sa mga susunod na video. Siguro pag-usapan natin yung mga tungkol sa RCBO, sa mga two-pole na breakers, kanyan. Marami naman tayong pag-uusapan pa,
inuunti-unti lang natin, no? Kasi gusto ko yung presentation natin is medyo maliwanag at maganda, no? At plus, mag-add tayo ng mga components na kailangan talaga. Discuss din natin yung mga tungkol sa mga generator, ganyan, no? Marami, no? Okay, guys, thank you.